Magandang araw po mga ka-recap. Ngayon naman po ay simulan na natin ang bagong yugto sa pakikipagsapalaran ni Yurick the Barbarian. Matapos nga na maging isang mananampalataya ni Rue si Yurick, ay nagpatuloy pa rin sila sa pagiging mersenaryo hanggang sa marating nila ang silangan kung nasaan ang dagat ay naroroon. Hindi makapaniwala si Yurick sa nakikita. Totoo nga, anyo ng tubig na kasing lawak ng langit. Nagsimula sila sa anchor na malapit sa bulubundukin ng langit. Ngayon ay nandito na sila sa silangang bahagi sa harap ng karagatan. Tinawid nila ang buong kontinente. Ayon naman kay S. Van ay matagal-tagal na din siya na hindi nakapunta sa dagat. Ang mga taga-norte daw ay nakatira rin malapit sa tabing dagat. Manghang-mangha pa rin si Yurick sa nakikita. Ito daw pala ang dagat. Niyaya na ni Bachman si Yurick na tumayo at bababa daw sila malapit sa dagat para makakuha ng isda at siya ang magluluto. Magaan naman ang pakiramdam ni Bachman dahil isa ng mananampalataya si Yurick. Hindi na niya aalahanan si Yurick na hindi magustuhan ni Rue. Nandito sila para pumunta sa kaharian ng Porelcana. Nagtanong si Yurick kung hindi daw ba delikado na baka umapaw ang tubig sa dagat kapag umulan at bamaha sa buong kaharian. Natawa lang ang mga kasamahan niya. Imposible daw na umapaw ang dagat. Maaari lang magkaroon ng tsunami or malalakas na alon pero hindi daw aapaw ang tubig sa dagat dahil lang sa ulan. Inaamoy ni Yurick ang dagat. Ito daw ang amoy na ngayon niya lang nalanghap sa buong buhay niya. Isang karanasan na hindi mararanasan ng mga kapatid niya sa kanilang tribo. Papasok na sana sila sa kaharian ng Porelcana sa syudad ng Caracan, pero bigla silang hinaranggan ng tagabantay at tinanong kung ano ang ginagawa nila dito. Sinabi ni Yurick na pumunta sila dito para maghanap ng trabaho. Ayon sa tagabantay ay wala sila masyadong trabaho na maiaalok sa kanila. Hanggang 10 katao lang din ang kaya nilang papasukin pero pwede daw silang magtayo ng kanilang kampo sa labas ng syudad. Babantayin daw sila ng mga gwardiya kaya huwag silang gumawa ng hindi kanais-nais. Pero sinabi ni Bachman na wala silang magagawa, ito ang unang pagkakataon na maranasan ni Yurick ang dagat. Pero sinabi ni Vager na ito rin ang unang pagkakataon niya. Ano daw ang pangalan ng grupo nila? Isusulat daw niya ito. Sinabi ni Yurick na siya na mismo ang magsusulat. Isinulat niya ang Yurick's Brothers at nagulat ang tagabantay sa nabasa. Narinig daw niya ang kanta ng mga bard tungkol sa kanila. Kinanta ito ng bantay at sumabay na din ng iba sa pagkanta. Pinapasok na sila ng bantay dahil kilala naman pala silang mersenaryo. Ramdam naman ni Yurick ang pagiging swerte simula nang mabautismuhan siya. Tama nga daw ang ginawa niya na maniwala sa Diyos. Sa wakas, nakalapit na nga si Yurick sa tabi ng dagat. Totoo nga talaga ang lupa na napupuno ng tubig. Ang pakiramdam na ito ay hindi maipapaliwanag ng 100 salita. Sumigaw si Yurick sa harap ng dagat. Napagkamala naman siyang baliw ng mga tao na nakakakita sa kanya. Pakiramdam ni Yurick ay nasa bagong mundo siya. Malayo sa kinasanayan at kinalakihang bundok. Hinubad na nga ni Yurick ang mga bota at ibang gamit para lamusong sa dagat. Iniisip niya kung pwede daw bang inumin ang tubig, total tubig pa rin naman daw ito. Pero dinura niya agad ang tubig nang malasahang sobrang alat pala nito. May narinig naman siyang tumawa dahil sa ginawa niya. Sinabi nito na hindi daw pwedeng inumin ang tubig dagat. Paanong hindi niya daw ito alam? Isang lalaki na may ginintuan buhok at mamahaling kasuotan. Ayon sa lalaki ay mukhang galing pa siya sa malayong lugar base sa suot niya. Pero sinabihan siya ni Yurick na tumahimik kung ayaw niyang masaktan. Nagalit din ang lalaki at tinanong si Yurick kung hindi daw ba siya nito nakikilala. Mag-ingat daw si Yurick sa kanyang pananalita dahil may dugo daw siyang noble. Pero bigla siyang sinakal ni Yurick. Kung mamamatay daw ba siya dito sa dagat ay sa tingin niya. May pakialam pa ang mga tao kung noble siya o hindi. Itinapon siya ni Yurick sa dagat. Sinabi niya na wala pang kamwestiyon sa kanya na hindi nasasaktan. Galit na galit ang lalaking noble sa ginawa ni Yurick. Biglang binunot ng lalaki ang kanyang maliit na espada. Natawa lang si Yurick dahil espada daw ba nagtawag niya sa kanyang hinahawakan. Ito daw ang totoong espada. Biglang binunot ni Yurick ang kanyang espadang gawa sa imperial steel. Sa isip ng noble, ang espada daw ni Yurick ay nakatikim na ng dugo ng tao habang sa kanya ay hindi pa. Mukhang babalik na siya kay Rue nang wala sa oras. Bigla namang dumating ang isang tao at sumigaw. Inatake niya si Yurick pero nasangga niya lang ito. Tinanong siya ni Yurick kung siya ba ang tagabantay ng bata. Bantayan daw nito ng mabuti sa susunod.
Nagalit naman ang lalaki dahil ang lakas ng loob ni Yurek na leksyonan siya. Sa isip ni Yurek ay kawawa naman ang kalaban niya, kung ang dating siya daw ang nakaharap nito, ay siguradong pinabagsak na niya ang dalawang ito sa harap niya. Napakabilis na inikat ni Yurek ang espada niya at agad na nabitawan ng lalaki ang kanyang espada. Kung hindi lang daw binili ng gwardiya sa kanya na huwag gumawa ng gulo, sigurado daw ay patay na silang dalawa. Galit na galit pa rin ang tao. Makakatanggap daw si Yurek ng parusa galing sa langit dahil sa ginawa niya. Hindi na sumagot si Yurek at napagdesisyonan na lang na umalis. Kinahapunan ay bumalik na si Yurek sa kampo nila. Tinanong siya ni Vajern kung ano ang hapunan nila. Mamaya na daw ito sagot ni Yurek, pumasok daw muna sila sa tent dahil mayroon silang trabaho. Pumasok na nga si Yurek sa loob para kausapin ang kukuha sa kanila sa isang trabaho. Natawa na lang si Yurek, napakabilis naman daw ng pagkakataon. Nagulat ang kanilang kliyente nang makita si Yurek. Siya pala ang nakaharap niya kanina sa dagat. Nagpakilala si Yurek, siya daw ang kapitan ng Yurek's brother na mga mersenaryo. Kalimutan na lang nila ang mga nangyari at magsimula ng bago. Nasaan naman daw ang batang lalaki na kasama niya? Naiinis naman ang tao dahil akala niya ay nakahanap na siya ng matinong mersenaryo. Bakit hindi daw siya magpakilala, saad ni Yurek sa kanya? Kung ayaw niya daw ay maaari naman siyang umalis. Sa isip ng lalaki ay titiisin iya ang kahihiyan para sa kanyang young master. Siya daw si Kuva Filian, tawagin siyang Sir Filian. Tumawa lang si Yurek dahil tinawag daw niya ang sarili na Sir. Wala naman magawa si Filian dahil mukhang magaling silang mersenaryo base sa kanta na narinig niya. Nakiusap si Filian na ihatid ang kanyang young master sa Kapitolyo ng Imperyo, ang Hamel. Sinabi ni Bachman na wala silang kabayo. Aabutin daw ito ng 3 buwan sa paglalakad para makarating doon. Hindi na daw kailangan ng kabayo saad ni Filian. Kailangan lang daw niya at ng kanyang young master na makihalo sa kanila at maglakbay ng parang natural lang at walang nakakaalam. Sa tingin ni Yurek ay hindi ordinaryong paghahatid lang ito, may pera daw ba siya para bayaran sila? Inabot ni Filian ang isang maliit na supot sa kanila. Nagalit si Donovan dahil ang ganitong kadaming ginto ay hindi sapat sa kanila. Pero napatigil siya nang makita ang laman ng supot. Mga perlas. Tinanong siya ni Yurek kung ano ang perlas, mahal daw ba ang mga ito? Binalaan ni Bachman si Yurek, ang ganito kalaking perlas ay nagkakahalaga ng 10 milyong sel ang bawat isa. Ang misyon ay ihatid ang isang tao sa Kapitolyo. Pero nagdala siya ng perlas imbes na ginto. Kailangan daw nilang pag-usapan muna ito saad ni Yurek. Babalik sila. Napatikong bibig na lang si Filian. Pero sinabi niya na ang pagiging tapat ay mahalaga para sa isang mersenaryo. Ngumiti lang si Yurek at lumabas na sa tent. Ayon kay Donovan, malaki ang transaksyon na ito at binalaan si Yurek na hindi ito ordinaryong trabaho lang. Pero kikita sila ng 100 milyong sel kapag kinuha nila ang trabaho. Hindi daw ba ito maganda? Bakit daw sila natatakot? Tanong ni Yurek sa mga kasamahan. Ayon kay Bachman, kapag malaki ang reward, ibig sabihin ay mas malaki ang panganib. Narinig naman nila ang sinabi ni Filian, binigyang diin niya ang pagiging tapat. Ibig sabihin daw nito ay dapat hindi kumalat ang tungkol dito. Saad ni Sven. Dagdag pa ni Sven, mas mabuting iwasan ang mga trabahong may kinalaman sa makakapangyarihan tao. Tinanong naman ni Yurek ang opinyon ni Donovan. Ayaw daw sanang aminin ni Donovan pero tama daw si Yurek. Hindi na pangkaraniwan para sa isang mersenaryo o gladiator ang ibenta ang kanilang buhay. Mananatili lang daw ba sila na kumita ng kakarampot sa buong buhay nila? Ano daw ang kinakatakot nila? Si Bachman naman ay binabasa lang ang sitwasyon at napansin ito ni Donovan kaya nagalit siya at sinabihan si Bachman na itigil na ang pagbasa sa sitwasyon. Palagi niya na lang daw itong ginagawa at nagtatago sa desisyon ng iba dahil ayaw niya ng responsibilidad. Nagalit naman si Bachman at tinawag si Donovan na signboard gladiator. Nanunood lang na naiinis si Yurek at Sven sa kanila. Sabihin lang daw ni Yurek, pababagsakin daw ni Sven ang dalawang ito. Ayon kay Yurek ay daanin nila sa tradisyon. Tinawag niya ang lahat na miyembro ng mersenaryo para pagbutuhan ng desisyon. Pinatawag nila si Filian at ipinaliwanag nito ang kanilang misyon. Kailangan daw nilang protektahan ang kanyang young master na si Patchel. Siya daw ang ikatlong anak ng Elcrisha family. Sinubukan pang ipaliwanag ni Filian ng malalim ang tungkol sa pamilya pero pinigilan siya ni Yurek dahil hindi naman daw niya maiintindihan ito.
Sabihin na lang daw bakit kailangan nilang ihatid sa Kapitolyo. Ipinangako ni Yurek na hindi nila sisirain ang tiwala nila, kahit mapagdesisyonan nilang hindi tanggapin ang trabaho, ay hindi nila ipagkakalat ito. Isinusumpa ito ni Yurek sa ngalan ni Rue. Sa isip ni Fillion ay mas panatag siya dahil isang mananampalataya ang kanyang kausap at hindi isang pag-anong barbarian. Ayon kay Fillion, hinahabol si Patchel ng kanyang pamilya dahil sa kayamanang ipapamana sa kanila. Siya daw ang ikatlong anak pero siya ang nakakuha ng pinakamalaking parte ng mana at ito ay nagdulot ng inggit sa kanyang mga kapatid sa ama. Patuloy na nagkwento si Fillion pero tumayo na si Donovan dahil sa antok habang si Yurek naman ay naiinis dahil nakakalito daw ang kwento. Ayon kay Yurek ay sa madaling salita, hinahabol si Patchel ng mga kapatid niya dahil sa mana, at kailangan nilang pumunta sa Kapitolyo para humingi ng tulong sa kanyang tiyuhin na nasa hukbo ng mga kabalyero. Ayon kay Bachman, ang mga noble ay laging ganito. Wala silang pakialam kung may mamamatay nga mga tao na mas mababa sa kanila. Pinatahimik namang ni Yurek si Bachman. Ayon kay Fillion, plano sana nilang tumakas sa Porelcana gamit ang barko pero hindi daw ito dumating. Maaaring hindi natanggap ng kontak nila ang mensahe o maaaring may nangyaring masama. Habang naghihintay daw sila ay narinig nila ang balitang may dumating na mercenary dito sa syudad kaya napagdesisyonan nila na maglakbay na lang ng naglalakad. Paano naman daw ang reward? Tanong ni Yurek. 3 beses ng unang bayad ang idadagdag nila kapag nakarating ng ligtas si Patchel sa Kapitolyo. At isang supot ng perlas bawat buwan na lalagpas sa napagkasundo ang 3 buwan, nalilito naman si Fillion sa mga reaksyon ni Bachman at Yurek. Dadagdagan pa daw ni Fillion ng isang supot ng perlas kapag may engkwentrong naganap. Pero wala daw silang dalang perlas sa ngayon, saad ni Fillion, kung ganoon ay isumpa niya daw ito sa ngalan ni Rue. Isumpa daw nito kay Rue na magiging ligaw na kaluluwa siya kapag sinira niya ang kanilang kasunduan. Ang pagiging tapat daw ay hindi lang para sa mga mersenaryo kung hindi para sa mga kliyente din nila. Isinumpa na nga ito ni Fillion sa ngalan ni Rue. Ngayon daw ay mayroon isang araw si Fillion para dalhin si Patchel sa kanila. Magkita daw sila dito bukas ng hapon. Kinagabihan ay bumalik na si Fillion at habang naglalakad ay napatigil ito at nagpasalamat. Sa wakas daw ay nakahanap na rin siya ng magbabantay at maghahatid sa kanyang young master. Abangan po natin mga ka-recap ang paglalakbay ni Yurek mula sa kaharian ng Porelcana patungo sa Kapitolyo ng Imperyo sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!